Ikwento ang nararamdaman. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 24, verses 35 to 45, and I read it for you. Then they told what had happened on the road and how he had been made known to them in the breaking of the bread. While they were talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, "Peace be with you." They were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. He said to them, "Why are you frightened? And why do doubts arise in your hearts? Look at my hands and my feet. See that it is I myself. Touch me and see, for a ghost does not have flesh and bones as you see that I have." And when he had said this, he showed them his hands and his feet. While in their joy they were disbelieving and still wondering, he said to them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate in their presence. Then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the Scriptures. Kapag po tayo ay may nararamdaman, ano po ang ating gagawin? Kapag mabigat ang ating puso, kapag tayo po ay may mabigat na problema at may pasan-pasan, di ho ba, minsan nagkukulong tayo o kinikimkim na lamang natin ang ating emosyon. Isang paalala sa atin, ikwento kung ano ang nararamdaman, kung ano ang karanasan. Ngunit sa ating pagkukwento, pumili po tayo ng mga taong mapagkakatiwalaan natin sapagkat ang ating buhay ay sagrado at hindi lahat makakaunawa. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, ang mga dalawang may pinagdadaan ng alagad, may kinikimkim, mabigat ang kalooban dahil sa pagkawala ni Jesus. Nang umuwi na sila at bumalik kasama ng mga alagad, ikinuwento nila ang kanilang karanasan. It says here, then they told what had happened on the road. Ikinuwento nila. Kung nais nating maibsan ang bigat, ikwento mo. There is healing in telling. Ika nga nila, mayroong paggaling, may lunas na hatid kapag tayo po ay nagkukwento. At sa pagitan ng tagpo ng muling nabuhay na Jesus at ang kanyang mga alagad, walang humpay sa pagkukwento si Kristong muling nabuhay. At nagbibigay siya ng paggaling sa mga sugatang mga alagad. Hindi naniniwala, ipinakita ang mga sugat sa kamay, sa paa, maging sa tagiliran. Hindi pa rin naniniwala dahil akala nila multo si Jesus. Humingi ng pagkain at kumain sa kanilang harapan. Nalunasan ang kanilang hindi paniniwala, maging ang bigat, ang takot na mayroon sila sa kanilang kalooban. At doon na nga, sinabi ng Panginoon na kung ano ang nasusulat, naitala sa banal na kasulatan, mga batas, maging sa mga salmo at mga hula ng mga propeta ay matutupad at nabuksan ang kanilang mga kaisipan. Matuto tayong magkwento ng ating mga karanasan at pinagdadaanan. Higit lalo sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating panalangin. Ibuhos mo ang iyong luha. Ibuhos mo lahat ng iyong nararamdaman. Ikwento mo lahat sa Panginoong Jesucristo, sapagkat may lunas sa taong marunong magkwento sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, lunasan mo ang bigat na aming daladala sa aming puso. Nawa ang kapayapaan na iyong hatid
ay makamtan namin sa bawat sandali ng aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. O kaya naman po i-just search Father Fiel Pareha. God bless you po.